LeBron, may pangako sa pagbabago sa team ng Lakers. Warriors nagreklamo sa NBA officials, mismong si Curry, na halata ang lahat ng tawagan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. Click lamang ang link sa comment section. Or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang Boston Celtics ay laging ninais na makipagbahagi sa sahig sa Christmas Day, at ito ay natupad sa isang historic holiday laban sa Los Angeles Lakers. Pinangunahan ni Kristaps Porzingis, na siyang nakapagtala ng 28 points at 11 rebounds. Ang lahat ng 5 starters ay nagkaroon ng at least 18 points para sa Celtics, sa kanilang pagkapanalo sa score na 126-115 over sa Lakers. Si Jason Tatum ay dumagdag ng 25 points, Jaylen Brown na may 19 points, at Derek White, na nakapag-chip in kasama ang 18 points at 11 assists para sa Boston, na siyang nanalo na ng 3 magkasunod, at pang-12 sa kanilang last 14 games. Sa totoo lang, alam naming lahat na kung ipipilit namin ang pace sa isa sa amin, tiyak magkakaroon kami ng tsansa. At ramdam ko kung pag-aari namin ang enerhiyang iyon, at kung alam mo na kung sakaling gagawin ko ang aking trabaho at hanapin ang spot, makukuha ko rin ang bola. Tanging ginagawa ko ang trabaho para sa lahat, sabi ni Jrue Holiday na may 18 points at 7 assists. Si Anthony Davis ay ang umiskor ng game-high 40 points kasama ang 13 rebounds, LeBron James na may 16 points, 9 rebounds at 8 assists, ngunit ang Lakers ay nahulog na sa 6-8, simula pa man noong naipanalo nila ang inaugural in-season tournament. Ang Celtics ay nang ibabaw agad laban sa Lakers starting lineup, at umiskor sa kanilang first 12 points, sa pangunguna sa 3-pointer mula kay Brown, at nanguna ng as much as 18 points sa first quarter. Matapos matrailed ng tanging isang beses sa maagang laban sa third quarter, sa panahong threw-down dunk mula kay Vanderbilt, ang Boston ay nakabawi agad, at umiskor ng 7 straight points para ma-regain ang lead. Ito na ang pangatlong laban sa Christmas Day sa pagitan sa dalawang most storied franchises sa liga. Ang Minneapolis Lakers ay naipanalo noon ang laban sa Boston noong 1951, ang naging victorious noong 2008. Ang bawat Boston starter ay nagkaroon ng at least 4 points sa opening quarter at ginawa muli nila ito sa fourth, na kung saan itong si Porzingis naman ang nanguna sa run, kasama ang better shooting mula sa 3. Ang buong team ay nakapagtapos ng 13 out of 42, na may 31% mula sa 3. Para naman sa Lakers, nagkaroon sila ng napakaraming pagkakamali sa maraming areas, na nagresulta sa pagkatalo, na siyang ang team ay naging better team sa long range, na hawak ang 40.6% mula sa kanilang 13 out of 32. Naging daan, para madetalye ni Darvin Ham ang listahan, sa nagawang mali ng Lakers sa maagang laban, at sinabi niya sa kanyang pagtatapos, na hindi kayang ma-afford ng Los Angeles Lakers ang maboard, kung gusto nilang makipag-compete sa championship sa pagtatapos ng season. Naayon pa nga kay LeBron James, wala sa kanyang isipan na sila ay malusog ngayon. Hindi niya alam kung sila nga ba ay nasa posisyon ngayon, para makipag-compete laban sa mga top teams. Hanggang sa kami ay may pagpapatuloy na mas maging mahusay, patuloy na trabahuin ang aming nakasanayan. Patuloy ni LeBron, sinusubukan pa rin namin ngayong hinahanap ang sitwasyon, patungo sa kung gaano namin kagustong patuloy haharapin ang bawat laban, ngunit, inaasahan mas gagaling pa kami. Patungo sa kung gaano namin kagustong patuloy haharapin ang bawat laban, ngunit, inaasahan mas gagaling pa kami. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, si Steve Kerr ay nagreklamo sa NBA para sa nakakainis na officiating laban sa Nuggets. Ito nga ay nangyari sa NBA Sports Bay Area. Si Steve Kerr ay ginawa ang lahat sa kanyang makakaya, para subukang kontrolin ang galit nito at frustration. Matapos sa pagkatalo ng Warriors sa score na 120-114 laban sa Denver Nuggets sa araw na ito, ngunit lumitaw na hindi ito naging madali sa kanila. Nagkaroon rin ng iilang kamalian sa pangyayari, mula sa mahinang performance sa offensive game ni Curry, na siya namang nakapaglaro ng mahusay sa kanyang depensa. Hindi na kailangang ma-mention pa na ang Golden State ay nagawa lamang ang 14 sa kanilang 43-point shots sa Ball Arena. Ngunit ang biggest factor at tina-target sa malaking dahilan ni Kerr, ay ang foul trouble. Ang Warriors ay natawagan ng 23 fouls, kumpara sa Nuggets na mayroong 17. At hindi lamang ang mga fouls sa laban kung bakit mas uminit ang ulo ni Steve Kerr.
Dahil ang Warriors coach ay bukas ring nireklamo, ang patungkol sa pamamaraan ng mga referee, kung papano nga ba sila tinrato sa liga ngayong season. Naayon pa nga kay Kerr, wala akong naging problema laban sa mga officials sa kani-kanilang mga sarili. Ang lahat sa loob ng liga, sila ay napakahusay na officials. Tanging nagkaroon lamang ako ng problema sa pamamaraan kung papano nila tinawagan ang aming depensa sa bawat laban. Dahil ito na noon pa, ang ginagawa namin sa NBA, sa pamamaraan kung papano namin tinuturuan ang mga officials, tanging pinapadala lamang namin ang mga manlalaro patungo sa foul line sa tamang tawagan. Patuloy ni Kerr, kung sakaling isa ako sa fan, hindi ko na gustong manood sa second half ng laban. Dahil ito ay nakakainis. Ang mga refs lagi agad-agad tumatawag. Ngunit ang mga refs ay kailangang gawin ito dahil ito ay ang tinuturo sa kanila. Ang mga manlalaro ay naging mautak na ngayon sa liga. Sa nakaraang dekada, sila ay naging matalino at mas naging matalino na sa ngayon. Ngayon dahil sa sila ay hinahayaan, sila ay kinukuha ang full advantage na ito. Dagdag ni Kerr, ito ay parada patungo sa free throw line. At ito ay nakakasuklam panoorin. Sa katunayan, itong si Podziemski ay sinabing lagi nang involved sa debate ang mga officiating. Ngunit sa araw sa laban na ito kontra Denver, iilang mga tawag sa Warriors ay tanaw bilang mga nakakaduda. Patuloy ni Podziemski, ginawa nila itong mahirap sa Golden State na mahanap ang much-needed rhythm sa both ends sa floor. Dagdag ni Podziemski, para sa kanya ang lahat naman ay nakagawa ng mahusay na trabaho bilang koponan. Ngunit ito ay napakahirap makuha ang rhythm kung sakaling mangyayari ang free throws after free throws. Sa bawat tumitigil ang orasan at binibigyan sila ng pagkakataon sa net. Kasama na ang kanilang set of defense laban naman sa amin, ito ay napakahirap talaga sa team. Dahil kinailangan naming maglaro habang iniiwasan ang anumang foul. Ito ay napakahirap kasama ang mga rules. Ang manlalaro ay napakagaling bumenta ng mga fouls. Si Jokic ay naging 4 out of 12, na kung saan ito ay nagustuhan namin, pero naitama niya ang 8 free throws. Ang unfortunate part, ay ang constant fouls na siyang umagaw sa eksena, mula sa kung ano nga ba ang ginawa ng Warriors sa halos buong panahon laban kay Nikola Jokic. Sila ay nalimit ang Nuggets big man sa 4 out of 12 shooting sa field, ngunit nakalibre naman ito ng 18 points nang walang kahirap-hirap. Ang Warriors bilang koponan, ay nakuha lamang ang 23 attempts at nagawa ang 20 free throws. Si Jonathan Kuminga ang nanguna sa daan, na nagkaroon ng 5 out of 8. At Andrew Wiggins na naitama ang 6 out of 6. Mismong itong si Stephen Curry ay nahalata ang lahat, at sinabi na ang mga bagay ay nagsilbing benta lamang sa mga manlalaro. Kung sakaling magkakaroon ng pisikalan, ito ay napakahirap, dahil ito ay hindi permanente sa bawat panahon sa parehong depensa at opensa. At sa game to game, ito ay laging nagbabago. Ito na ang nature sa basketball. Ngunit, ang gabi tulad nito, na kung saan mararamdaman mo ang physicality sa isang area, at klaseng ginagamitan ito ng kunting diskarte, then makukuha nila ang mga bonus, ito ay nakakapagbago sa takbo ng laban. Si Curry ay ginawang malinaw na hindi ito naniniwala na ang Warriors ay nakakapaglaro sa kanilang 100% na naging malinis. Ngunit ang two-time NBA MVP ay sinabing gusto lang din itong maging consistent sa loob, dahil nakakaapekto rin ito sa takbo sa laban. Naayon pa nga kay Curry, hindi ibig sabihin na hindi nila gusto ang foul, hindi ko sinabi yan. Tanging consistency ang magiging susi, kung sakaling iintindihin mo kung paano dumpensa. Ngunit ito ay napakahirap gawin sa labang ito. Ito ang nagpapahina sa laro. Halata, nagawa ni Jokic ang mga free throws at binago ang momentum. Hawak nila ang laro sa kani-kanilang mga kamay. Pagtatapos ni Curry, hanggang sa mga bagay ay magbabago, kailangan mong mag-adjust. Ngunit ito ay nakakabaliw. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.